Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel. At ako si Lance. Pag-usapan natin ang itong napakainit na mga balita, mga issue dyan sa Quadcom Committee, dyan sa Kongreso. Unahin natin itong video ni Paduano na kanyang in-interpolate itong dating pulis at dating driver ni Pangulong Duterte nung mayor pa siya. Tingnan natin at ating kumentuhan ang mga pinagtatanong at pag-aasal nitong si Unggoy na Paduano. Ito, pasok! Mr. Binaventura, mula kanina nakikinig lang ako, puro kakasinungalingan. Especially when tinanong ka ni Congressman Sansing with regards Paano to nasasabi na puro kasinungalingan yan? Nagkabulbul. Paano mo nasasabi na puro kasinungalingan yan? Bakit alam mo ba ang totoo? Ano ba ang gusto mong totoo? Yung bakak, kabisaya pa. Yung kasinungalingan ang gusto mong isagot. Dahil yun ang gusto mong totoo. Itong si Paduano, wala na itong ginagawang tama dyan sa hearing dyan. Nagkabulol-bulol na tayo dito sa galit. Nakakapanggigil talaga itong mga kabirada, itong pinaggagawa ng apat na chairman ng Quad Committee. Lalong-lalo na itong si Unggoy na Paduano. Nasabi pa ni Mr. Duterte na Unggoy. Ka doon. Nagkabulbul ka doon kanina. Pero ito lang po. Itong tanong ko, sana hindi ka magsinungaling. Pag nagsinungaling ka, tama si chairman ako, hindi ka makauwi. Ito na naman siya. Contempt na naman ito. Hindi ka makakauwi kapag hindi mo sinasabi ang gusto naming marinig. Dahil kung anong sasabihin ng kanyang mga resource person dyan, lalong-lalo na ang katotohanan na wala talagang kinalaman si Duterte, kasinungalingan yan para sa kanila. Maglista na lang kayo ng mga kasagutan. Ilista nyo na lang ang gusto nyong isagot ng mga resource person para hindi na magkabuhol-buhol. Tama ba? Tama ba ako, mga kababayan? Mga kabirada? Dapat ilista na lang nila kung ano ang dapat isagot ng mga resource person para diretso na o smooth ang takbo ng hearing. Di ba? Di ba? Di ba? Kasi itong si Paduano, ang lahat ng mga kasagutan ng kanilang mga inimbita ay nagsisinungaling ka. I will set you in contempt. Di maintindihan ng mga para itong inuubo, may hukal sa kanyang blalamunan. Tuloy. I will cite you in contempt. Eto naging security bodyguard ka, driver bodyguard ka ni former President Duterte since 1988. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Optional retirement ka at the age of 52 years old. Yes, Your Honor. That was 2008. Yes, Your Honor. Okay, after that, anong trabaho mo? Sa City Hall, Your Honor. Pakialam mo. You were employed sa City Hall. Yes, Your Honor. Ano ang particular na trabaho mo, assignment mo? Security Officer, Your Honor. Security officer. Sabi mo kanina, since 2008, wala ka na kay Mayor Digong. Tama? Personal, Sandali. No. Sorry. Wag kang sumagot. Siya lang Sabi mo kanina, magsalita. wala ka na kay... Huwag kang sumagot, sir. Siya lang ang magsasalita para madiin si Duterte. Siya lang. Ano bang ginagawa ng mga resource person dyan kung ayaw nyo pakinggan?
Ha? No. Paduano, no. Mano? Kay President Duterte. Tama. Mali. Hindi na ako nag-duty, Your Honor, as security driver. Okay, hindi Doon mo ako sa nag-duty office. as security driver sa kanya. Yes, Your Honor. Ah. Kailan ka nag-retire? Pakialam mo. 2008, Your Honor. Hindi. Sorry po. You were employed sa City Hall. Yes, Oh, Your galit. Honor. Galit na. Di ba mandatory doon, 65? Yes, Your 2021, Your Honor. O 2021? Kailan ang pinakahuli na naging mayor si Duterte? 2016, Your Honor. 2013 to 2016. Oh, alam mo pa pala. Bakit mo tinanong? Yes, Your He is Honor. the mayor of Davao City. Yes, Your Honor. Oh, hindi Oh. kayo nakikita? Diyan lang ako sa opisina. Hindi na ako nag-drive sa kanya, Your Honor. Hindi na ako naging security. Anong gusto mong i-imply? Kahit nag-resign ang driver, nakikita pa rin sila? Ano ka? driver niya. Diyan ako sa opisina. Kasi Opisina gusto niya, Your Honor, Opisina ng mga dog pound. ang driver niya is a police officer. Sino naging driver niya? Pakialam mo. Alvin Balis. Yung kwan. Sino? Alvin Balis. Oh. Yan, Para itong nag-interview lang sa daan yung istriktong tao na kung sinong kanyang makaisalamuha. Napakagaspang ang ugali. kalili sa akin. Ano yung police? Police din, Your Honor. Nag-retire na rin. Oh, sunod. Nag-retire na rin. Yes, Oo. Your Honor. Kailan? Hindi ko alam, Your Pakialam Honor. mo. Oh, Hindi mo alam. Hindi na alam ang kung anong ang kanyang itatanong, kasunod na itatanong. Kasi wala talagang guidelines ito. So, 2013 to 2016, Mayor si Duterte, si Alvin Balis ang nag-drive sa kanya. Yes, Your Honor. O yung sasakyan, hindi si Saan ba siya naka-assign noon yung Alvin? Sa DCPO din, Your Honor. DCPO. Davao City Police Office. Hindi mo alam, after 2016. Kung sino na yung driver niya? Nag-retire na yung... Ano bang pakialam pa ng driver kung sino pang driver ni Mayor Duterte? Iba na kanyang trabaho. Bakit? Chismoso ba itong driver? Alvin? Yes, si Alvin Balis pa rin, Your Honor. Yung mayor siya. Hindi nga, kailan nga siya nag-retire? Hindi ko na kuha, Your Honor. Bakit itinanong mo kung kailan nag-retire na wala silang pakialam dyan? Pakialam ni itong si driver, kung sino pa ang driver na sunod ni Duterte. Ah. Wala ka talaga sa hulog, Mr. Paduano. Klarong-klaro talaga na wala sa hulog yung mga nasa utak mo. Ipinilabas mo pa kung anong nasa isip mo, inilabas mo pa. Oh. Honor. And then ito anyway, babalik ka pa dito. Now, tandaan mo, on record lahat to Nanakot na naman, Pag nananakot. may nag-testify na naka-duty ka pa rin, kahit naka-payroll ka sa City Hall, mananagot ka. Sino ba ang inimbestigahan ninyo? Ang driver o si Duterte? Bakit mananagot ang mga resource person? Ha? Bakit may kriminal ba yan ang mga resource person ninyo? Di ba? Yan, usapang lalaki yan. Di ba dapat magpasalamat kayo? Dahil kahit papaano ay pinaunlakan ang inyong mga investigasyon. Pinaunlakan ang inyong mga hearing dyan. At pumunta ang inyong mga inimbita. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Kayo na nga itong pinagbigyan tapos ganunin nyo pa ang mga taong yan. Kung hindi nyo ipinahiya, binabandera ninyo ang mga personal mga buhay ng mga taon yan.
Ha? Palibhasa kasi, nasa kapangyarihan kayo at may nakaback up sa inyong tambaloslos. Kaya ganyan kayo katapang. Kaya ganyan kayo kagaspang ang gagali. Dawi kayo na mag-handle ng hearing. Kasi walang makatibag sa inyo eh. Pero tandaan ninyo, mga aso ni tambaloslos, hindi lahat ng panahon ay papanig sa inyo. Hindi abot ng 10 years yan. Kung hindi abot ng 5 years, hindi yan abot ng 10 years ang inyong pamayagpag dyan. May panahon rin kayo. Sani, Your Honor, kahit na yung campaign period niya. hindi ko Ayaw niyang magsalita. Ano pang ginagawa ng mga resource person dyan kung hindi makapagsalita at hindi na magbigyan ng pagkakataon na mapailuwanag ang kanilang mga sarili dyan sa mga katarungan ng pagdidiin ng mga magtatanong dyan. Diba? Nako. Ituloy natin. tanong ng campaign. But if somebody will testify that indeed, naka-payroll ka sa City Hall, pero nandyan ka pa rin kay Duterte noong 2013 to 2016, may problema ka. Pagbalik dito. May problema kung nagtatrabaho pa siya kahit na nakalimutan niya ang mga pangyayari tapos ganun ang naibigay niyang mga tanong, mga sagot, may problema na kaagad siya. Kung ganun, kawawa naman itong mga taong ito. Kailangan perpekto ang pagkasabi na ganyang taon, ganyan pitsa ako nag-resign. Tapos, hindi pala kasi nakalimutan talaga ang mga pitsa. May problema na kaagad. Okay? Yes, Your Honor. Usapang lalaki to. Yes, Your Honor. Babalik ka pa dito. Pag pinatawag ka, May choice ba Yes, siya? Your Honor. sigurado ka. Yes, Your Honor. And May last, choice ba siya na hindi pupunta dyan? Pag hindi pupunta, bigyan nyo ng show cause order. Katulad ng ginawa nyo kay Harry Roque. Krimen na ba yung hindi ka pupunta dyan sa hearing na yan? Ha? Krimen ba yon? lastly, Hindi pwede mag-refuse. Krimen na ba talaga? property ka ba sa Samal Island? Anong pakialam mo ng property ko? Pira ko man yun. Pira man niya yun. Yes, Wala Your na Honor. talaga sa line of questioning ito si Sabi mo kanina, Paduano. wala kang pera. Paano ka nagka-property sa Samal Island? Iba man yung Nako. lupa, Your Honor, iba yung cash. ano ba talaga but you have pakialam to mo dyan sa buy mga di ba natatawa na itong pulis? Kasi wala na sa hulog itong si Paduano. Di ba, bibilin mo yon. Noon, Bibilhin. Paano ba maging sa kanya kung hindi niya bibilhin? takwal ko yung retirement ko yun, Your Honor. Magkano ang retirement Ganito, mo? Your Honor. Kung ako dyan, hindi ko sasagot. Nag-retire ako, Magkano? early retirement na age of 52. Naka-receive ako ng 1.7 million plus. Bumili ako ng 3 hektarya, mura pa noon, Your Honor, sa 300,000 per hectare. So, mayroon akong 3 hectares. Doon sa Samal. Bumili ako ng beach line na 530 square meters, 650,000. Nakabili ako ng 1,500 square meters na overlooking. Yun ang nabili ko sa retirement ko, Your Honor. Ano bang masama niyan, Your Honor? Kawawa naman itong taong ito. Pinagdudahan mo ang kanyang mga naipunda. Kano yung per square? Kamo? Doon sa coastline? Coastal? Yung 530 square meters ko, Your Honor, nabili ko lang ng 650,000. Noon pa yun, Your Honor. Do you have the documents? Deed of sale and everything? Bakit hinanapan mo ng mga ganyan? Ano bang pakialam mo dyan? Meron ba yan kinalaman sa in aid of legislation? Meron ba? Title na lang, Your Honor. Hindi, yung deed of sale. Wala. Wala nang deed of sale.
Matagal na yon. Wala na, Your Honor. Pero, totoo talaga, Your Honor. Ay, Yung hindi ko naman retirement ko, sinasabi. inobos Hindi ko ko. naman sinasabi na sinungaling ka. Yung tinatanong ko, kung may dokumento ka ba to prove that indeed. Kahit ano bang dokumento niyan, aking lupa yan. Hindi, walang kinalaman yan sa pinagagawa ninyong in-legislation. Ako po, siya po, Your Honor, ikaw ay wala kang pakialam sa kanyang buhay. Ang itanong mo, yun lang nararapat para sa inyong paggawa ng in aid of legislation. Hindi yung personal na kanyang mga ari-arian. Ang inimbestigahan nyo si Duterte. Bakit umabot na dyan sa kanya? Ganon nga yung pagbili mo. Kailan mo? Ganun talaga, Your So Honor. yung title nasa iyo. Nasa pangalan mo. Pangalan ng anak ko, Your Honor. Eh, ikaw bumili, ba't sa pangalan ng anak mo? Nabuang na. Bakit? Ano bang pakialam mo dyan kung saan niya papangalan yung nabibili niya sa kanyang retirement? Natural, sa anak. Pakialam mo, anak ko yon. Anak niya yon. Binigay ko. Sorry? Oh, natatawa na lang itong pulis na ito sa kabubuhan nitong congressman na ito. Sa kanila ko ipinangalan, Your Honor. Sino nag-develop ng area ngayon? Doon yun ang bahay ng anak ko, Your Honor. Ano ba ito? Ako, Kwentuhan ng nandun din. chismis na lang ito? Chismis Sa Samal. na lang? Alam mo, parang chismis. Sino ba ang nag-develop noon? Talaga? Ano na naman ang tinanim niya? Ganon? Hindi na ito in aid of legislation eh. Bakit? May marami na bang kamuti na itanim ng anak mo? Talaga? Buti pa siya. Ang laki naman ng kita niya. Turuan mo nga ako. May mga lupa pa ba doon? Chismisan lang ang peg. Sa Samal, Your Honor. May resort ka doon. Bahay lang sa tabing dagat, Your Honor. Tapos, so 3 property yun, di ba? Yes, yung isa, pinagbili ko na rin, Your Honor. Ay, bininta mo na. Yung 1,500. Magkano? Chismisan lang Nabili ko ng 250, pinagbili ko ng 1.4, Your Honor. Ganun Wala lang nang yan, kwenta. Your Honor. Sabi niya itong ganun na siya. Wala naman itong kwenta itong mga tinanong nitong taong ito. Bininta ko lang ng ganun, Your Honor. Buhay-buhay. Napaka-defensive mo eh. Hindi ko naman tinanong kung Defensive na naman. buhay-buhay ba yun. Anong gusto mong isagot niya? Tinanong mo siya, sumagot siya, ayaw mo naman. Nako, talaga. Hindi ko na maintindihan itong mga pangyayari sa loob at labas ng ating mundo. Ay, nako. Umalis na tayo dito. Umalis tayo dito kay dito tayo sa isang hearing sa War on Drug ni Duterte na inimbestigahan din. Dito tayo. Kunin natin itong si Paduano. Ilipat natin itong si ang pangalan nito. Si Chocololot. Hindi ko kilala itong congressman na ito. Congressman, malamang congressman ito eh. Okay. Play natin. Operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Siyempre. Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon Na sa pangalan? ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation, before the actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Asierto? Balik tayo si Mr. Chair. Noong 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yun kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na
nasa 2020 na kinlear ninyo. Ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni President? Dito mga kababayan, ang gustong sabihin nito at ipapasok talaga nitong congressman na ito ay si Michael Yang na dating cabinet member ni Duterte. Sinabi na nitong PDEA na General ex-PDEA Chief na walang ebidensya, walang kinalaman si Michael Yang sa mga pinagbibintang nitong kasalukuyang administrasyon ngayon na sangkot sa illegal na droga, ay pilit ipinapasok ng congressman ito, si Michael Yang, sa istorya. Pilit niyang isali talaga si Michael Yang sa illegal na droga. Dahil malapit ito kay President Duterte dati. At siyempre, ang ending nito, si Duterte talaga ang gusto nilang tamaan. Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlir nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asierto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanta ka na ng validation. Kasi ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sir, sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different. Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair, ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. Kasama ang NBI, PIDEG, NBI, AFP, yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI, yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PDEA. Yes. Nako, nagbuhat ng sariling bangko. Nag-imbestiga. Bakit nag-imbestiga kayo? Hindi nyo man trabaho niyan. Ginawa nyo talaga ng paraan para mawala si Duterte sa eksena. Bakit nag-imbestiga kayo? Congressman kayo eh. Ang babatas. Kayo na lang lahat. Kunin nyo lang lahat ng trabaho ng lahat ng ahensya ng gobyerno. PDEA, police, ano pa. Kayo na lang rin ang judge. Kayo na rin ang mag-DOJ. Kayo na lahat. Kunin nyo na rin, i-abolish nyo na rin yung Senado. I-abolish nyo lang ang police.
I-abolish nyo na lahat-lahat ng mga ahensya at kayo na lang ang magtatrabaho lahat para sure na sure kayo na kulong si Duterte. Kasi kayo na lahat eh. Kaya nyo na tahi-tahiin ang lahat. Kaya nyo niyang tagpiin ang lahat ng mga gusto nyong mangyari para talaga solido ang inyong mga ebidensya kay Duterte. Huwag na kayong magtawag ng iba. Kasi kaya nyo na lahat. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair, inamin niyo po. Mas magaling Uy, ang bilis talaga. Hindi namin. Nakapagsabi lang siya lang, no, yes sir. Kasi, ewan ko sa kanya. Explain niya. imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, di mas magaling po mag-imbestiga ang pinipilit niya talaga Quadcom na mas kaysa sa magaling opisina niyo sa mag-imbestiga. PIDEA. No. no, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Ang kapal ng Nung mukha mo. nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya Ang na bilis. against him, then we have Ang bilis mag-imbestiga nitong Kongreso. Bakit hindi nyo imbestigahan yung tuniladang Cebu na yung nahuhuling van na nandun pagkatapos nandun kaagad si Bongbong Marcos. Saan ang driver nun? Saan ang driver ngayon? Hindi nahuli? Lokohan naman tayo pin dito. him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael. Chismis lang yan. Ang hanapin nyo ang ebidensya. Babasihan natin chismis? Paano pagbabasihan din namin ang mga chismis? Na tungkol sa inyo. Diyan mga congressman kayo. Chismisan lang tayo? Doon tayo sa chismisan? Hindi tayo magbase sa ebidensya? Nakulugi kayo. Dahil sa panahon ngayon, mas maraming chismis sa inyo. Di ba? Kayo ang mas controversial ngayon. Ang Kongreso. Sa chismis. Chismisan tayo. Tingnan natin kung sino ang lugi. Walang ebidensya. Wala tayong pakitaan ng ebidensya. Chismisan lang. Panigurado, talo kayo. Nako, sandamakmak ang mga chismis laban sa inyo. Kayong pinaka-worst ngayon na wag na lang. Tuloy. Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero Pero? hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Nako. Wala na siyang ibang naisip na kontra sa mga sagot nitong dating PIDEA. Sandali lang. Bilang PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may tatlo. Okay, tama na. Klarong-klaro naman kung sino ang balastog dito sa sa usaping ito. Ito. Salamat sa mga nanonood at kung anong masasabi ninyo, post, comment.